Yan mga Diyas, meron tayong itatap overall dito na CT125 na badya. Kung naalala nyo pa itong pinalitan natin ng base gasket. So dito kasi mga Diyas, ayan, kumakain na siya ng oil at umuusok nito motor. So bali na overheat ito kasi hindi na natin si oil, kaya meron na siyang tama at umuusok na. Ayan, meron na siyang usok. Ulitin natin. Ayan. So dito mga Diyas, check natin. So sabi niya palitan lang daw muna ng ring at piston. So yung block mga Diyas, siguradong meron itong coating tama. So sa sunod daw palitan niya. So dito mga Diyas, tanggalin muna natin yung kanang tambutso. So dito isang basic tips kung paano mag disassemble at assemble dito sa CT125 badya. Paano mag top overhaul. Next natin tatanggalin itong bolt dito na 14mm, yung socket yung gagamitin natin. Ayan. Tapos tanggalin na natin yung tambutso. Next natin, tanggalin natin itong bracket dito sa kanyang head, yung 3 bolt dito na 12mm yung tools na gagamitin natin. So tanggalin muna natin. At next natin tatanggalin ay yung kanyang carburetor. So yung bolt dito, ang gagamitin natin ay 8mm na tools. So tanggalin muna natin. At next natin tatanggalin dito sa tappet cap, tatanggalin natin yung bolt dito at 8mm tools na rin ang gagamitin natin. So kailangan natin tanggalin para ma-adjust natin mamaya yung kanyang valvula, yung kanyang sa tappet screw. So tanggalin muna natin yung takip niya. Pagkatapos natin matanggal yung tappet cap, dito naman sa cover dito banda sa sprocket cam, yung sa timing chain. Ayan. At pagkatapos tanggalin din natin dito yung sa ESP niya. Ayan. So yan yung sa breather niya sa exhaust. Ayan. Air sanction valve. Ayan. So tanggalin natin ito at yung bolt dito sa banda sa crankcase, balik natin. Ayan. So para matanggal natin yung head mamaya. Kasi hindi natin matanggal kapag hindi natin tanggalin. At next mga Diyas, bago natin tanggalin yung sa sprocket cam niya, itatap dead center muna natin. Para madali yung ating pagtanggal at sa ating pagbalik mamaya. So kailangan natin itap dead center muna. Ayan. Bago natin tanggalin itong bolt. Ayan, kapag natap dead center na natin, tanggalin muna natin ito kanyang ignition coil kasi babangga dyan yung sa stud bolts nya, yung 4 na studs. So dapat tanggalin natin yan kasi babangga yan sa bandang ibabaw. Hindi natin mabubunot yung studs. Ayan, stud bolts nya. So balik natin itong 2 bolt para hindi mawala. So ayan. At tanggalin muna natin yung kanyang tensioner at para madali yung pagtanggal natin sa sprocket cam mamaya. Ayan. Tanggalin muna natin ito. At pagkatapos mga Diyas, matanggal na natin yung kanyang tensioner, tanggalin na natin yung bolt dito. Ang ikot nito ay counterclockwise. Ang paluwag niya. Ang paigpit clockwise. Ayan, kapag natanggal na natin yung sprocket cam, so kailangan natin lagyan muna ng stopper dito habang hindi pa natin tanggal yung stud bolts niya at yung 2 bolt sa bandang gilid. So lagay muna natin ito kasi ilagay natin yung T-rings para hindi mahulog. Yung T-rings ay ilagay natin ito. Yan. Kasi hindi pa natin tanggal yung 4 na stud bolts at yung 2 bolt sa bandang gilid, banda dito sa may timing chain, bandang sprocket cam. So lagay muna natin ito para hindi mahulog sa loob. Kasi obligado tayo kapag matanggal banda sa ilalim
yung timing chain, mabukas tayo sa gilid. So ang gamitin natin na tools dito ay 8mm. So merong 2 bolt yan sa gilid nya. Ayan, tanggalin natin at tanggalin na rin natin yung stud bolts. Ayan, pagkatapos natin matanggal itong kanyang studs bolt, ayan, pwede na natin tanggalin. Sikutin na natin ang flat screw. Ayan. So madali lang itong tanggalin mga ideas kapag sa mga CT125 badya. So tanggalin na natin itong T-rings sa pag-stopper natin. So pwede dito, yung alambre lang. Ka-video po man ang cellphone. Pwede nyo yung Cellphone ko pa, ka-video po man. ilak dyan ng alambre. So dito sa atin, hawakan lang natin kasi kapisado naman natin ito. So alalayan nyo lang mga ideas. So tanggalin muna natin itong hose. So dandahanin nyo lang kasi baka maputol yung kanyang roller guide sa timing chain. So tigas itong hose nya. So tanggalin natin. So lagay muna natin to kasi matigas ang hose. Yan, flat screw lang yung katapat nya. Yan. So dandahanin natin sa pagtanggal ng kanyang head para hindi mapuputol yung kanyang toser at sa yung kanyang kwan pala, yung kanyang roller guide. So dandahanin nila natin. Ayan. Ayan, natanggal na natin yung kanyang head. So singaw ito. So palitan kitong intake niya mamaya kasi sobrang nipis na. So at yung valve seal. So ito mga ideas. So alalayan na natin itong timing chain para hindi sa mahulog sa bandang ilalim, hindi kakalas. So tanggalin natin yung cylinder ring gasket at yung kanyang roller guide. So ganito lang mga ideas pagtanggal. So next na natin tanggalin itong kanyang cylinder block. Tingnan nyo, dandahanin nyo dito kasi meron niyang dowel na 2 sa bandang ilalim, baka mahulog. Yan, dapat dandahan kayo kapag tanggal nyo ng block, mahulog sa loob yung inyong dowel. So yan, gas-gas na yung kanyang sa piston. At dito mga ideas, meron na ring konting hairlines, gas-gas yung kanyang cylinder block. So pakita ko sa inyo mamaya. So itong piston nya, so tingnan natin, pakita ko sa inyo mamaya yung gas-gas nya. Yan, kung makikita natin dito sa kanyang piston, gas-gas na. So sigurado itong kanyang sa block, meron na rin kaunting gas-gas. So dito mga ideas, sa sunod mga ideas, sa palitan lang ito ng block. So temporary lang na palitan ng ring at piston. Ayan mga ideas, siguro hanggang dito lang muna yung ating video. Abangan nyo sa part 2 kung paano natin ito i-assemble yung block at head nya. So dito meron sa kaunting gas-gas. So sa sunod daw, palitan na lang itong kanyang block. So ito lang daw muna yung ring at yung kanyang piston. Ayan. So abangan nyo sa part 2 sa pagbuo natin ito. So ayan, hanggang dito lang muna.